Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku, mas grabing kasalanan ang nagawa ngayon ni Bato de la Rosa. Kasama na si Baste na nagkakalat, nagsishare nitong video. Nagawa pala ng AI. Akala ng karamihan ay talagang totoong mga kabataan, mga estudyante na nagsasabi na maganda daw na magiging Pangulo si VP Sara dahil sa ganon, keso ganon. At mali daw yung ginawa ng administration na pag-impeach. Yun pala, AI pala ito. AI ang mga video na ito, which is hindi ba alam ni Bato na siya ay senador. At okay lang sana kung talagang totoong mga bata ang kinuha niya, talagang totoong tao ang nagsalita. Robot AI. Computer lang, di ba? Kaya merong kasalanan yan sa tingin ko. Pwedeng may kasalanan, may kaso si Bato dito dahil isa siyang senador tapos gumagamit siya ng mga peke, di ba? Yung presentation na ay peke, yung tema niya na nais niya ipaabot ang mensahe ay okay yun, pero kasi ang ginamit niya na video ay peke. So disinformation kaagad ito at gumamit ng maling medium, di ba? Maling medium kasi AI kapag AI ay talagang mga ano lang yan. Di ba, artificial intelligence lang, artificial lang na video, hindi totoo, tapos nagsasalita ng ganito, ng ganun. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel para sa mga detalye ng balitang ito. Bato de la Rosa is under fire after posting an AI-generated video about the impeachment process against Vice President Sara Duterte. But de la Rosa isn't backing down, saying it's not about how the message was made, but what it stands for. Hannah T has the details. Even senators are not immune to AI deception. It started with a post from Senator Bato de la Rosa. On Saturday, he shared this video from the page Ay Grabe. It showed students defending Vice President Sara Duterte against impeachment. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. In his caption, he wrote, "It's a good thing the kids understood what was happening and even urged other groups like the Yellow and Communists to listen to them." Ayan, so ano sa tingin niyo mga kababayan? Di ba gumamit ka ng artificial lamang na mga video na hindi totoo tapos nagsalita? Ibig sabihin, gawa-gawa, scripted ang salita niyan. So, fake news kaagad, disinformation. At hindi lang yan, senador kasi, so hindi dapat gawing modelo ang mga ganyan na gumagamit ng AI. Wala pa kasi sa batas natin na mayroong makulong sa ganyan. Pero sa tingin ko, ay pwedeng iano ito sa cybercrime, i-connect ang ganitong paggamit ng mga AI sa mali at misuse political na mga agenda na katulad nito. Paano ba malaman na AI, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Kapag masyadong makinang, masyadong makulay ang video, lutong-luto talaga ang kulay, at itong shiny ang dating, yan ay nagpapahiwatig na AI na kaagad yan. At lalo na kapag nagsalita siya, ay medyo yung accent niya ay hindi pure na Tagalog or Pilipino. At saka ang mga marka-marka, tumingin kayo sa paligid, yung mga tindahan, yung mga marka ng tindahan ay hindi mo makikita yung nakasulat. Parang mga blurred lang at saka parang mga baliktad-baliktad na hindi natin maintindihan. Lalo na dito yung logo ng t-shirt ng estudyante, nakita nyo doble-doble. So ibig sabihin, AI process. Ang AI kasi ay hindi nag-focus yan sa mga logo sa t-shirt. Ang pinupokus ng AI ay ang mukha at ang pagsasalita nito. Pero yung mga marka-marka, mga print, diyan natin makikita kasi hindi nababasa ang sa AI parang doble-doble. Minsan nga yung kamay ay nagdudoble, di ba? Yung sapatos nagdudoble. Ganon yun kasi ang focus ng AI ay nasa mukha lang at yung sa pagsalita. Alright, so patuloy tayo dito sa video. Ginamit pa yung mga estudyante na. Sa totoo lang, ang mga estudyante ngayon ay galit kay VP Sara dahil nilustay ni VP Sara ang pundo ng DepEd, Department of Education. Magkano ba ang nalustay dyan ni VP Sara sa DepEd? Napakalaki, milyon-milyon. Sana yun ay pambili na yun ng mga computer ng mga estudyante sa paaralan, di ba?
o pampatayo ng mga bagong paaralan pero nilustay. 11 days, ubos lahat. Kaya bakit magsalita ang mga estudyante ng positive kay VP Sara? Baliktad, kabaliktaran. Ito, patuloy tayo dito, pakinggan nga natin tong AI na ito ng mga estudyante. Video courtesy pala ng Agenda Billionario Channel. The post went viral, now garnering millions of views. Even Davao City Mayor Baste Duterte shared it, mocking liberals who claimed they have Gen Z support. But netizens quickly spotted signs of AI. Tech group EXE Tech Solutions pointed out even senators can be fooled by AI. The group warns AI is now able to produce near-realistic videos but can also be used for propaganda. They urge the public to learn how to spot deceptions. But how was it discovered that it's AI generated? Lawyer Jesus Falsis went deeper into the details. First, the vehicles seen in the video, including a pedicab, don't exist in typical Philippine school settings. Second, the school uniforms showed double logos on the pocket and above it, something unusual for actual school designs. Third, the name prints on the uniform were garbled, not reflecting any known student or school. Falsis accused De La Rosa of knowingly sharing the fake video. He called it an extension of what he claimed were fake news tactics since 2016, the start of former President Rodrigo Duterte's administration. Ayan, so matagal na pala na ginamit nila ito, pero hindi pa lang na-discover ang AI noon, mga kababayan. Kaya ano ang tawag nyo dyan? Senator, tapos nagpalabas ng AI videos na kumukontra sa administrasyon at pumapabor kay VP Sara. Kung senador dapat ay hindi magpapakita ng ganyang mga gawain. Kasi nagtatrabaho sa bayan, dapat partial lamang ang mga senador. Kasi ang bayan ay compose yan ng different faction, di ba? Merong DDS, merong Dilawan, Pinklawan, at merong pang mga activist group. Kaya ang senador ay dapat partial lang talaga siya. Kung meron man siyang kinikilingan, edi nasa dibdib niya. Nasa puso lang niya yan. Dapat hindi siya bukal. Hindi siya bukal. Palibhasa, kalbo. Diba? Bukal. Hindi siya dapat bukal dito na magsasabi ng mga ganyan. And then, kung hindi niya makayang sabihin ay gagawa sila ng AI at ang AI ay nanluluko. Dahil mga high school daw yung nagsasalita, ay hindi naman. Robot naman. Diba? Computer lang. Kaya ang dapat na ito ay merong ano diyan kay Bato eh. Dapat bigyan ng leksyon si Bato sa ganyan. Sumusubra na eh. Gumamit, first time na senador, gumamit ng AI para sa propaganda. Napakagrabe. Alright, tapusin natin ang balitang ito courtesy ng Billionario Channel. House Deputy Minority Leader Raul Manuel slammed De La Rosa and questioned if he is indeed a senator. Manuel said even students can now spot AI-generated content better than some lawmakers. In a new post, De La Rosa said it doesn't matter if the video was AI-generated or not. Ayan, naku, sagutin ko muna to. It doesn't matter kung AI o hindi. Anong it doesn't matter? Ang nagmatter diyan ay gumamit ka ng peke na hindi naman talaga totoo na mga estudyante tapos prinisinta sa publiko. Andin galing pa sa iyong channel. Dapat gumamit ka ng ibang channel. Diyan natin makikita gaano kakitid ang utak, di ba mga kababayan? Gaano kaliit. Dapat gumawa sila ng mga trolls na mga channel, di ba? Isa mismo sa galing sa kanyang channel eh. Palibasa, hindi niya alam na marami ang nakakaalam ng mga AI videos. Katulad ko, kapag tiningnan ko ang video na medyo sobrang kinang, sobrang makulay, sobrang linaw, AI na yan kaagad. Iba ang pixel ng ano ng kuha ng cellphone at ng itong camera. Kasi ang AI hindi gumagalaw eh. Hindi magalaw ang camera ng AI kasi nga walang camera. Kasi nga yan ay AI, perfect yan na pagkagawa. Pero unang maano talaga dito ay yung mga litra, hindi mo mababasa yung katulad sa t-shirt, yung printa kanina, hindi yun nababasa. Yung mga nakasulat sa mga plate number ng sasakyan, hindi yan nababasa. Yung sa mga tricycle, yung sa mga
sari-sari store ng mga pangalan ng tindahan, hindi yan nababasa. Kasi ang pinoprocess ng AI ay yung nagsalita lamang. Pero yung mga background ay gawa-gawa na lang ng AI yun. Kaya hindi siya realistic. Saan ba sa Manila yan? Diba? Yung mga tricycle diyan ay galing sa India yan eh. Yung mga babao tricycle, bao-bao, ay parang wala yata yan sa Manila. Kaya mali kagad. Mali ang ano. At halata naman masyadong malinaw, masyadong makinang, masyadong makulay ang video. So AI talaga yan. Kung ang mga senador kasi hindi na yata nag-oobserba ng mga AI videos. Ako kasi ako, palaging nag-i-edit. Malalaman ko yung mga AI, mga hyper-generated yan eh. Ibig sabihin ng hyper ay parang sumobra. Diba? Ang kulay sumobra, ang linis sumobra, ang stability ng video, walang hindi gumagalaw. Grabe. Perfect nga eh kasi AI ang gumawa. Kaya si Bato siguro wala siyang alam tungkol sa AI nang mapanood niya ang ginawa ng kanyang tauhan na binayaran niya. Siguro pumalakpak pa siya na naku, perfect ito, maganda ito. Pero kasi hindi siya sanay sa panonood ng mga AI videos. Kaya hindi niya mahalata na AI, akala niya perfect. Mabuti pa ginawang black and white yan, hindi pa mahalata. Kaya ito, Bato de la Rosa ay inuulan ngayon, hindi lang He is on fire. Parang sinunog na siya ngayon ng mga batikos sa social media. Kasi senador tapos gumawa ng ganito. Alright, maraming salamat sa Bilyonaryo sa kanyang agenda. Bilyonaryo channel para sa viral na video ito na atin din binigyan ng reaksyon. Tapusin muna natin. Meron pang parte dito sa dulo. Tapusin natin to. What matters to him was the message. He wrote, "Please don't shoot the messenger." Right now, the country has no standalone law regulating AI. The COMELEC earlier warned of AI risks in elections and pushed for rules against manipulated materials this year. The National Privacy Commission is monitoring AI usage under existing data privacy rules. Ito ang dapat pagpukusan ngayon ng Kongreso na batas, itong paggawa ng pagbawal ng AI at paano malaman kung AI ito, magbigay ng sa publiko ng parang mga tips kung paano malaman na AI. Kasi mayroong napabalita nung isang araw, di ba, yung bata ginamit na video sa child pornography, kinuha lang yung still picture at pinagalaw na sa AI. Kasi kahit picture lang ilagay mo sa AI, ay gagawa na ang AI ng video tungkol sa bata na yon. Kaya child pornography, pero yung mama, alam niya na yung anak niya ay nasa bahay lang. Kaya iyak ng iyak yung nanay. Yun ay isang produkto na masama ng AI. Kaya ako hindi ko gusto yung AI, nawawala ang trabaho ng mga artista diyan. Kasi pwedeng picture na lang ng artista, ang isa lang sa AI at gagawa ng AI ng video. Napakasama ng AI, mga kababayan, hindi yan maganda. Kahit yung chatbot na yan, masama yan. Dahil hindi na nag-isip ang mga estudyante, diretso nang kumuha kung ano ang sasabihin ng mga chat GPT, mga chatbot. Ayun na yung isasubmit ng estudyante. Ang estudyante hindi na nag-iisip, kaya nabububo. Masama talaga ang AI, napakasama. Yan nga ang kalaban natin in the future. At sa ngayon pa lang, kalaban na yan dapat. Dapat gumawa ng Senado at Kongreso ng mga batas sa pagbabawal ng AI, lalo na itong pag-manipulate. Iba, mga fake news, ginagawa lamang ng AI. So dapat mayroong kaparusahan dyan. Kasi masama talaga. Walang idudulot na maganda ang AI. Walang-wala. Kahit na yung mga chatbot na yan ay okay siya, pero mali. Dahil sa hindi na nag-iisip ang estudyante. Mabuti na lang yung mga encyclopedia lang, Wikipedia. Kasi ang mga information na makuha doon ay i-compose pa naman yun ng estudyante. Kaya meron pa rin nagawa ang estudyante. Hindi yung katulad sa chatbot na kumpleto na isasagot ng chatbot at yun na rin isasubmit sa guro. Kaya maling-mali. Ang AI ay sa akin lang, pananaw, hindi talaga maganda. Dahil sa AI pwedeng kopyahin ng ating mga mukha Tapos mag-transact ng mga business gamit ang mukha mo.
Ayun yung mahirap na talaga, mga kababayan. Alright, so kayo magpaalam na, maraming salamat ang masasabi nyo sa ginawa ni Bato de la Rosa na gumamit ng AI para sa kanilang propaganda, para sa kanilang grupo, at para sa kanilang reyna na si VP Sara. Alright, hanggang sa muli, pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.